Alam nyo, 1954 nung ginawa yung building na to. Simula 1954, siguro 8 ng gobernador ang nakakadaan, ang opisina nasa taas. Noong 1995, yung amo ko pa ang nagsisilbi dito, sumama ako sa kanya. At habang naghihintay ako at lumalabas ako ng pintuan niya, nakita ko na may isang barangay captain na umaakyat na hagdanan, na pagdating sa dulo ng tuktok na hagdanan, nakita ko na dudulong na at biglang bumagsak sa hirap ng paakyat. So sabi ko, sa liit ng opisina sa taas, na ang hirap-hirap para maakyat, sabi ko dapat baguhin natin. Ang pangako sa sarili ko na pag dumating yung panahon ko, ay babaguhin natin lahat. Yung opisina po sa taas ay humigit kumulang mga 100 metro kwadrado. Pagdating ko dito, inayos ko ang baba, nilakihan natin. Kung dating 100 square meters, ngayon 800 square meters na. Kung dati nag-iintay sa corridor na napakainit ang iintayan ng tao, ngayon malamig na ang kanilang iniintayan. Kung dati nakapila sila na 7 oras bago makausap ang isang gobernador, ngayon nag-iintay sila 1 hanggang 3 oras lang, maasikaso na sila. Kung dati mula dito, bibigyan sila ng sulat para gumawa ng aksyon, pupunta pa sa ibang mga building, ngayon sa kabilang pintuan lang ay mabibigyan na ng gabay. Ganun ang ginawa naming sistema. Hindi ito tungkol sa gobernador, ngunit tungkol sa mga tao. Ngayon, maraming nagsasabi, no ID, no entry policy. Hindi po totoo yan. Meron po kami reception table. Tinatanong lang po kung ano ang sadya at kung saan po pupunta at sino kung gustong kausapin. Mula doon, ituturo kung pupunta sa waiting room ko, kung pupunta sa constituents waiting room o sa department head, tuturo lang naman. Kung wala silang ID, hindi rin problema yan. Susulat lang naman papel. Kung ano ang pangalan nila, barangay nila, ibibigyan sila ng pass kung saan pupunta. Tapos, paminsan-minsan, titignan lang kung may dalang firearms dahil bawal ho talaga dito sa loob ng Kapitolyo yan. Ngayon, pagdating dito, nag-iintay sa akin. Sa isang araw, 3, 4, hanggang 700 tao nag-iintay. Minsan nga sinabi, hindi daw ako napasok. Kahit tanong niyo sa lahat ng mga security guard dito, tanong niyo lahat sa mga department head, araw-araw po, napasok ako. Araw-araw po, natanggap ako ng bisita. Araw-araw po, nag-aasikaso ako ng kailangan gawin dito sa lalawigan. Marami nagsasabi naman na hindi ko raw hinaharap yung mga tao. Hindi po totoo yan eh. Sa totoo lang, 10 po ang kwarto ron na kung saan sila kinakausap. Umiikot mismo. Imbis na sila pumunta sa akin, ako na po nalapit sa kanila. Imbis na sila ang nag-iintay sa mainit at nagugutom, pinapakain ho muna sila, tapos aasikasuhin ko. Hindi po instant, hindi po agad-agad, pero lahat ho naasikaso. So gumagawa kami ng proseso para makita talaga kung karapat-dapat na tulungan, pero kung kailangan talaga, natutulungan naman. So ito ang Kapitolyo, 1954 hanggang 2011 hindi nagbago. Ito 2011 hanggang ngayon, nagbago ang sistema. Mas malaki, mas malinis, mas malamig, mas maraming natutulungan, at higit sa lahat, mas maraming natutugunan. Ito ang Kapitolyo 2012.